Kamakailan lang ay ating napag-usapan na mukhang naghahanap na ngayon ang Pilipinas ng kapalit sa mga nabiling mga defense equipment mula sa bansang Israel matapos magkaroon ng matinding delay sa delivery sa mga in-order ng Pilipinas at ang mga ito ay fully paid na ng ating bansa. Napabalita din na nagpunta sa Indonesia ang mga opisyales ng Department of National Defense at sinasabing kabilang sa kanilang tinignan doon ay ang Harimau medium tank na magkasamang ginawa ng bansang Indonesia at bansang Turkey at kasalukuyan na rin ngayong ginagamit ng Indonesian Armed Forces, pati na rin ng ANOA 6x6 Armored Personnel Carrier na sarili din nilang gawang armored vehicle. At sa mga hindi nakakaalam, inoffer na ito noon ng Indonesia sa Pilipinas noong Horizon 2 ng AFP Modernization Program at dinala pa ang mga ito noon sa ating bansa upang makumbinsi palalo ang ating army na piliin ang kanilang produkto. Naging isa sa nangunguna noon sa proyektong offer na Harimau medium tank, ngunit nang dahil sa ginawa ng bansang Belgium na pagban sa pag-export ng armas sa Pilipinas, ay naapektuhan ang ino-offer ng Indonesia dahil ang turret at kanyon na nakakabit sa mga Harimau ay gawa ng Belgian company na John Cockerell at ayaw itong ibenta ng Belgium sa ating bansa. Ito ay dahil umano sa administrasyon noon ni Pangulong Duterte at hindi lang din ang Harimau ang naapektuhan dito dahil may offer pa ang Hanwha Defense ng South Korea na mga K-21-105 light tank para din sa ating army na kung saan gumagamit din ng turret at kanyon mula sa John Cockerell ng bansang Belgium, kaya hindi din nanalo ang offer na ito kahit maganda din sana. Kaya sa huli ay nanaig ang offer ng Israel na mga Sabra light tanks dahil sariling gawa nilang turret ang inilagay sa naturang tangke. Ngunit sa bagong balita na nanggaling sa Max Defense, mukhang tinanggal na ng Belgium ang pagban nito sa pag-export ng kanilang armas sa ating bansa at napakagandang balita nito para sa ating hukbong sandatahan dahil nga sa interesado ang ating bansa na mabili ang Harimau medium tank at kung mayroong budget ay pwede na ito bilhin ng Pilipinas. Maliban sa tangke na ito, makakabili na rin ulit ang ating bansa ng gun and rocket pods para sa Augusta Westland AW109 armed helicopters dahil gawa din ito ng FN Herstal ng bansang Belgium at maaarmasan na ulit ang ating mga helicopters. Ngunit sa aking opinyon lamang, mahirap makipagtransaksyon sa mga ganitong bansa dahil paano sa huli kung mag-iba na naman ang kanilang pag-iisip at maisipan na namang iban ang pag-export sa Pilipinas at kawawa talaga dito ang ating hukbong sandatahan. Kakaunti lamang ang mga light tank na binibenta sa merkado at karamihan pa dito ay mula sa Belgium ang nakalagay na turret, kaya mas maganda sigurong bilhin ng Pilipinas ang nauna talagang nai-offer noon na mga Ascod 2 medium main battle tank na kung saan makikitang mas makapal talaga ang armor nito at ang turret nito ay gawa sa Italia na mayroong mas malaking 120mm cannon kaya mas malakas ang firepower ng tangke na ito. Mas mabigat nga lang ito sa ibang offer noon dahil nasa 42 tons ito at inaasahan din na mas mahal na klase ng tangke kaya kailangang budgetan din ito ng ating Philippine Army. Nasa Horizon 3 na tayo ngayon ng AFP Modernization Program kaya dapat mga dekalidad na talaga ng mga produkto ang dapat bilhin ng bansa at siguray oras na rin upang pag-isipan ng Army na bumili ng totoong mga tangke dahil tayo na lang ang walang ganito kumpara sa ating mga katabing bansa.